100 pesos lang ang benta ko sa ganito ka-cute na coin purse keychain. Kaya lang, may minimum purchase po siya. So, yung sa akin is 5 pieces kailangan ang minimum purchase para maka-avail ng 100 pesos each sa cutie na coin purse na ito. At kung per piece naman, pwede na ang 120 to 150. Para sa yarn, gagamit ako ng 12-ply polyester. Pero pwede naman kayong gumamit ng 10-ply polyester o di kaya naman ay 5-ply milk cotton yarn. Lalo na kung nagpa-practice pa lang naman kayo. Para sa frame, 5cm lang yung size neto. Cute na cute. Ayan. For the hook size, 3mm. Gagamit din tayo ng stitch marker, ng needle. And then, yung ginagamit ko naman na pantahi sa frame is itong nylon thread. Yung size neto is ayan, 4 o di kaya naman ay 0.331 mm. Ayan. So, ito yung size. Lagay ko na lang po yung link kung saan kayo pwedeng makabili ng ganitong pantahi. Ilalagay ko na lang din sa description ng video na ito, di kaya naman ay sa comment section, yung link kung saan kayo makakabili ng polyester yarn, 12-ply, at saka itong 5cm metal frame. Okay, let's start. Gawa tayo ng magic ring. This is how I make my magic ring. Lagay nyo lang yung dalawang daliri sa likod at i-twist nyo papunta sa inyo. And then, let's grab the yarn and chain 1. And work on 6 single crochet into the ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuous stitch po yung gagawin natin dito sa ating keychain bag hanggang sa matapos natin siya. So, dito pa lang sa first round natin, wala tayong gagawing slip stitch. So, hilahin na lang natin yung tail to close up the ring. And then, do sa kauna-unahang single crochet natin sa top chain, gagawa na po tayo ng 2 single crochet dyan. For the second round, na mag-uumpisa na this time, ang pattern po natin is increase 6 times. Okay? So, ibig sabihin, isang stitch, isang increase. So, first increase natin, dito sa first top chain, gawa tayo ng 2 single crochet sa isang stitch or hole. So, 1 single crochet, at isa pang single crochet sa same stitch or hole lang yan. So, this is our first increase. So, gagawa pa tayo ng 5. Second increase. Single crochet, 2 sa isang butas. Okay, second set na ng increase natin yan. Third, fourth increase. Kakailanganin nga pala natin ng stitch marker. 1 single crochet, 1 single crochet into the same stitch. Okay? Fifth increase, 1, 2. Sixth and last increase, 1 single crochet and 1 more single crochet. So, dito nagtapos ang ating second round. For the third round, our pattern will be 1 single crochet increase. So, dito sa stitch na to, mag-uumpisa yung ating third round at ang pattern ay 1 single crochet. So, lagyan mo siya ng 1 single crochet. At dito na natin ilalagay ang ating stitch marker. Ilagay si stitch marker sa kauna-unahang 1 single crochet. And then next, into the next stitch, increase. So, 2 single crochet sa isang stitch or hole. 1 and 2. So, for the third round, this is the first set of our pattern, 1 single crochet, increase. So, kailangan natin gumawa ng 6, edi may natitira pa tayong 5 sets. Okay, for the second set, 1 single crochet into the next stitch. And increase into the next stitch.
1 single crochet, and 1 more single crochet. Okay, next, third set, 1 single crochet, and increase. Okay, paulit-ulit lang naman natin gagawin yon. Magkita-kita tayo dito malapit sa stitch marker. Okay, last set of 1 single crochet increase for this round. 1 single crochet and increase dito sa natitirang stitch bago tayo makarating sa marker. Okay, dito na nagtapos ang ating third round. For the fourth round pattern, 2 single crochet increase. Pero sa beginning ng ating fourth round, kailangan muna natin gumawa ng 1 single crochet increase. Okay? So, tanggalin si stitch marker. Gawa tayo ng 1 single crochet dyan sa stitch na yan. Okay, ibalik si stitch marker, pero ako mamaya ako na ibabalik, nahihirapan ako isuksok eh. May langgam pa. Ah! Okay, so ayan, again, ito yung 1 single crochet natin, ito yung beginning ng ating fourth round. Into the next stitch, increase. 1 single crochet and 1 more single crochet. Again, saan ilalagay si stitch marker? Doon sa 1 single crochet na ginawa natin kanina. At dahil nag-umpisa tayo ng ating fourth round, at nasabi ko nga na ang pattern natin dito ay 2 single crochet increase. So for the 5 sets na natitira ay 2 single crochet increase na. Okay? So binabago lang natin yung umpisa ng ating round para maiwasan natin yung pagkaroon ng diamond shape dito sa puwetan ng ating bag. Ayan. So magiging perfect round siya, mawawala yung kantuhan niya. Okay? So I hope naintindihan nyo. Okay, so next, 2 single crochet increase. So ito yung 2 na sinasabi. 1 single crochet in 1 stitch, 1 single crochet into the next stitch. So that's total of 2 single crochet na magkahiwalay, and the increase, yun yung 2 single crochet na magkasama. Okay. Again, 2 single crochet, 1, 2, and increase. Gawin natin siya hanggang sa makarating tayo malapit dito sa stitch marker. 1 single crochet, 1 single crochet, and increase. So, andito na tayo malapit sa marker. May natitira tayong 1 stitch before the marker. Dito natin ilalagay yung 1 single crochet naka-partner nung 1 single crochet na nilagay natin sa starting or beginning ng round na ito. So, nagets ninyo? Nag-start tayo dito ng 1 single crochet increase, pero yung pattern natin is 2 single crochet increase, 'di ba? So eto na 'yon. Nabuo pa din yung 2 single crochet increase natin. Yun nga lang, nagkahiwalay yung single crochet. Yung isa ay nasa unahan ng ating round at yung isa ay nasa hulihan naman. Nagets nyo ba? Bala kayo. So 5th round na tayo. The pattern will be 3 single crochet increase. So this time hindi na natin paghihiwa-hiwalayin yung ating single crochet. Ilalagay na natin siya ng buo, sama-sama together na 3 single crochet and increase. Mag-start tayo dito, kung nasaan yung marker kanina. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet. At huwag kalimutang ibalik si stitch marker. Okay, so 3, dito yon 1, 2, 3, ilagay dito sa first single crochet for this new round, which is ano na tayo, 5th round. 1, 2, 3, 4, 5, tama.
Okay, after ng 3 single crochet natin, of course, increase tayo. 1 single crochet and 1 more single crochet into the same stitch. Alright, so gawa tayo ng 5 sets pa ng 3 single crochet increase hanggang makomplete natin itong round na ito. After natin makomplete yung 6 sets ng 3 single crochet increase, so dito na tayo sa 6th round. So the pattern will be 4 single crochet and increase. At dahil 4 single crochet yon, hahatiin ulit natin sa dalawa yung 4. So that's 2, right? Ganun natin uumpisahan yung ating 6th round. 2 single crochet increase, and then sa susunod na pattern yung 4 single crochet increase. So tanggalin natin si stitch marker. Let's work on 2 single crochet, 1 in each stitch. So this is the first one. Second single crochet, ibalik natin si stitch marker. And let's work on 2 single crochet in 1 stitch or hole. So that's the increase. Okay, so after this 2 single crochet increase, saka na natin gagawin yung 4 single crochet increase, 1 in each stitch, yung 4. 1, 2, 3, and 4. After that, let's increase. So 2 single crochet in 1 stitch. 1 and 2. So ulitin natin yung pattern na yon hanggang makarating tayo malapit dito sa marker. Last 3 stitches na to bago tayo makarating sa marker. So ito na yung magiging last increase natin after 4 single crochet. Last increase. Ayan. So yung natitirang 2 single crochet, ito na yung kapartner nung 2 single crochet increase natin na ginawa natin sa beginning ng round na to. So complete pa rin yung ating pattern na 4 single crochet increase. Nagkahiwalay nga lang yung 4 single crochet. 1 and 2. Okay. So dito po nagtatapos yung ating increasing round. At ang mga susunod na rounds ay 1 single crochet na lang po. Wala na tayong increase. After ng increasing round natin, magsi-single crochet. 1 single crochet all the way up na lang po tayo. Wala nang increasing yun, kaya naman walang nakakalito. Okay? Kaya hindi ko na ipinakita sa inyo. Kasi ginamit ko lang yung tutorial dun sa dun sa mini bag. So ayon, dito tayo magi-slip stitch sa tapat ng first single crochet sa second round. Okay? Kung saan tayo naglagay ng stitch marker. Trace lang natin yung single crochet na yan. Pataas. Doon tayo magi-slip stitch. And then secure nyo na po yung tail. So yung taas nito is 3 inches lang yung taas niya. Total of 18 rounds. So ganun lang yung gagawin ninyong single crochet. Ayan. 3 inches. Ayan, tatahin na natin siya sa frame. Napakadali lang itahin ito mga kapatid. So ito yung slip stitch natin. Okay, unahin natin dito sa may kahit saan. Bahala ka. Diskarte mo na yan kung which side ang uunahin mong itahi. So ayan. Medyo mahirap talaga pag walang kuko. Ganyan na lang muna natin siya i-set. And then, itahin na natin siya. Nawawala sa lens.
Yan, kapag natahi na natin yung kabilang side, ito na yung pinaka-crucial part dito critical part. Ayan. So, bago mo siya itahi ng bawat butas, kailangan nakalagay na to dito. Please, John. Kailangan ilalagay na natin to, isusuksok na natin to doon sa frame. Okay? Kasi yan na yung tendency na magkaroon siya ng, yung hindi pantay, yung pagkakatahi natin. Hindi siya perfect. So, kailangan ipasok mo na siya dyan. Pagka naisuksok mo na siya, okay, make sure na pantay yung sukat na nandito sa magkabilang side. Okay? So, halimbawa, makikita mo na, ay, medyo mas lamang dito kasi makikita mo na mas siya rito siksik at saka lukot Compare dito sa kabilang side. Sa kabilang side, parang straight siya, di ba? Oh. So, kailangan i-adjust mo yan. I-move mo tong part na to papunta doon sa kabilang side para mag-balance. Yes, nasa accounting tayo ngayon. Kailangan natin ng balancing. Kailangan balance yan. Kasi pagka nabuo na yan, natahi na, ayan na, tabingi. Sasabihin, Madam, bakit tabingi kaya yung aking purse? Ay, sabihin mo na lang po doon sa gagamit, ay tumabingi na lang din pag maglalagay ng coins. Ba yan? Ang corny naman. Yan. Kung sa tingin mo na equal na yung side niya, balance na, edi pwede mo na siyang tahiin. So, before that naman, i-double check mong mabuti. Ayan. So, makikita mo na mas umbok pa rin dito, di ba? Mas umbok pa rin dito, kumpara dito sa kabilang side. So, hindi pa rin pala siya balance. Kailangan iusog pa rin natin siya ng konti. Yan. Para perfect na perfect siya. Check. Kabilang side, check. Ayan. So, make sure na habang tinatahi mo siya, ay hindi siya gumagalaw. O kaya naman, make sure na habang tinatahi mo to, hindi ka nagalaw. Ano ba yan? Mga kakornihan naman ni Madam. Charot lang, ayan. So, ano talaga yan? Patience talaga. Huwag kayong magmadali. Kapag nagmadali kayo, edi, alam nyo na, mangyayari. Yan, itawid na natin itong ating nylon sa kabilang side. Alalay lang sa pagtahi. Medyo talagang susukatin yung natin ito, pasensya dahil sasabit-sabit pa to Pwede nyo naman tanggalin kung meron kayong dyan, pantanggal. Yan. Ako kasi hindi ko na tinatanggal, gusto ko yung medyo challenging sa pagtatahi. Charot. So, ayan, itahi mo na yung kabilang side. Wala nang masyadong explanation dito. Napakadali na lang ng gagawin mo dyan. So, ayan, tapusin mo na lang yung pagtatahi niyan. Pabalik na din dun sa kabilang side. Okay, kapag natahi na natin siya, secure na natin itong ating pantahi. Secure na natin itong line. Pag nabuhol na natin yan siya, tago pa natin yung ating nylon thread. Huwag natin siyang puputulin dun mismo sa kung saan natin siya binuhol. Kailangan secure pa natin siya para safe na safe. Ayan. Saka natin siya i-cut. Ayan. Tapos, tingnan natin ngayon kung maganda at pantay ba ang ating pagkakatahi. Ayun naman.
So, ang gagawin natin, stretch lang natin tong part dito sa ilalim, no? Para mas maayos siya. Yan, nakukuha naman sa stretch yan, yung mga stitches na parang minsan nagsisiksikan. Yan. Tada! O, diba? Ang cute lang. Hindi ko pala na-mention kanina kung magkano yung price natin dito. Ayan. So, pwede naman siya 100 pesos to 150 pesos. Ano? So, diskarte nyo na yan, mga kapatid. Hanggang dito na lamang ang ating video. Thank you for watching. And don't forget to, alam nyo na, subscribe. Maraming salamat. Bye!